Mga balita naman sa labas ng bansa, Estados Unidos nagbabala sa North Korea hinggil sa irresponsable nitong pahayag ukol sa kanilang nuclear operations. At Tunisia nanganganib sa mga terrorist attacks bunsod ng isinusulong na democratic reforms. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Nasa ilalim ngayon ng matinding pressure ang Tunisia sa posibleng attacks. Ito ay habang isinusulong ng mga democratic reforms. U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor, Tom Malinowski, ilan sa pressures ay mula sa kalapit bansa ng Tunisia na Libya. Nayanig ang katatagan ng Libya sa mga pag-atake ng mga rebeldeng Islamic State. Naniniwalang Amerika na nagawa ng Tunisia ang maraming tamang mga hakbangin tulad ng pagdaraos ng malayang eleksyon na nagbigay puwang sa civil society. Si Malinowski ang kumakatawan sa Amerika nang makipagpulong siya kay Tunisian Prime Minister Habib Essid at mga miyembro ng parlamento nito. Binabalaan ngayon ng Estados Unidos ang North Korea laban sa irresponsableng paggagalit nito. Kasunod dito ng pahayag na sinimulan ulit nito ang normal na operasyon ng Yongbyon Nuclear Complex. Idiniin ni White House Ernest na dapat itigil na ng NUCOR ang mga kilos nito na nagsisilbi at nagpapalala lamang sa regional tensions. Naglabas ng pahayag ng White House matapos magbabala ang NUCOR na nakahanda itong gamitin ang mga armas nuklear laban sa Amerika anumang oras. Ang naturang pahayag ay nalathala sa Korean Agency. Kasabay ng banta na rin ng Pyongyang na gagamitin ito ang ipinagbabawal na ballistic missile technology sa paglulunsad ng kanilang weather satellite sa orbit ng mundo. Idiniin ni Ernest na hindi nagbabagong posisyon ng Amerika at buong mundo na hindi tumatanggap sa North Korea bilang nuclear state. Naniniwala ang Amerika at mga kaalyado nito na sila ang punteriya ng patuloy na nuclear at ballistic programs ng North Korea. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.